Ilang linggo pa lamang mula nang pumanaw ang abuela ni Aya, si Lola Ising. Hindi man niya nais bumalik sa bahay nito sa probinsya, dulot ng nakalulungkot na mga alaala. Nais niyang salansanin ang mga memorabilia nito na alam niyang ikatutuwa ng kanyang lola. Ay naku po, grabe ang alikabok. Mahal kong isa. Siguro hindi ka na nakakakita dyan ng mga tutubi at kulisap. Siguro nasanay ka na ang gigising sa'yo sa umaga ay hindi ang tiririt ng ibong maya, kundi ang mga nagsisipagbilisan tunog ng mga sasakyan sa syudad. Siguro hindi ka na nakakita ng mga bituin sa langit tuwing gabi dahil mas nakakasilaw na ang mga ilaw na nanggagaling sa matatayog na gusali kung nasaan ka bagong nakatira. Hindi ko maipagpapalit ang buhay dito, kaya hindi sumagi kailanman sa isipan kong lisanin itong lugar kung saan pareho tayo nagkamalay. Sana'y magkita tayong ulit, kahit sandali lamang. Nagmamahal, Andoy. Sino kaya to? Ni minsan, walang naikwento si Lula tungkol sa lalaking Andoy ang pangalan. Ang sabi nila sa akin, unti-unti ka na raw nauubos ng iyong sakit. Madalas ka raw makalimot kahit ang apo mong si Aya. Hindi ka na rin daw umaawit, madalas ka na lang nakaupo o nakahilata sa malamig mong kwarto. Kahit anong oras at araw ay maaari kang umuwi rito. Inihintay ka na lamang ng mga kapatagang mayroon pa ring mga ligaw na bulaklak na paborito mong sadyain noon, na kahit anong init ng araw at kulog ng kidlat ay nananatiling marikit at tahimik. Kahit siguro ang matatayog na nara at sampalok ay hinahanap ang itong sipol para tawagin ng hangin. Dumito ka na lamang, kahit anong oras ay maaari kang umuwi rito. Huwag naman sanang mangyari, ngunit hindi ko kakayanin na isang araw wala ka na at hindi man lang kita nakita. Ingatan mo ang iyong sarili. Nagmamahal, Andoy. Sino po sila? Magandang tanghali po. Ako po si Aya Gonzales. Nakatira po ba rito si Andoy Makaraig? Ah, ikaw pala yan. Halika, pumasok ka at mainit sa labas. Halika, Aya, maupo ka. Maaari ko bang malaman kung bakit hinahanap mo ang tatang? Nabasa ko po ang mga liham niya kay Lola Ising. Gusto ko sana magpasalamat. At sabihin mahusay po siya sumulat. Kaya naisipan ko rin magbakasyon dito sa probinsya eh. Napakaganda ng paglalarawan niya sa inyong lugar at nahikayat akong makita ito sa sarili kong mga mata. Ganun ba? Sa katotohanan, ay pumanaw na si tatay itong mga nakaraang buwan. Sayang at hindi mo siya naabutan. Pero sigurado ako na magkasama na sila ngayon ni Lolo Ising. Alam mo ba, ilang taon ang bulag ang tatang. Wala na siyang kakayahan na sumulat pa dahil unti-unti nang nawala yung paningin niya. Alam na niyang matagal nang lumalala ang Alzheimer's ng lola mo. Kaya lagi niya akong pinipilit na tulungan siya na isulat ang mga liham na ipapadala niya dahil ayaw nitong makalimutan ng iyong lola ang buhay niya dito sa probinsya at lalong-lalo na ang pagkakaibigan nilang dalawa ng tatang. Kahit ganun ang nangyari, alam ko, masaya silang dalawa. At sa lahat, magkasama na sila ngayon. Lola, sobrang miss na po kita. Kumusta ka na po dyan? Ikaw ha? Hindi mo nabanggit sa akin na may palab letters ka pala galing kay Mang Andoy. Pero alam ko naman po na masaya na kayo sa isang mapayapang lugar. Ang ganda pala dito sa probinsya mo, Lola. Nakakapagod maglakad, pero worth it naman ang mga tanawin sa liwahang na tahimik, masarap sa tayo na pakinggan, ang mga kuligang ibon, malayo sa mabilis na takbo ng buhay sa Maynila. Nakakatawang isipin na isang bulag pang makakapagbigay sa akin ng pag-asa na makita ang kagandahan sa mga simpleng bagay. Alam kong lagi mo akong binabantayan, hindi na po kita stress masyado, kahit hindi na tayo magkasama sa ngayon.
Pero patuloy na mabubuhay sa puso ko ang mga alaala mo. I love you, La.